March 7. Paano ako mapupuspos ng Espiritu? Roma 15, talata 4, ang lahat ng nasulat noong una ay nasulat upang tayo'y turuan, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Paano tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? Paano natin mararanasan ang isang pag-agos ng Espiritu Santo sa ating iglesia at sa ating sarili? Isang pag-agos na pumupuno sa atin ng kagalakang hindi matinag, nagpapalaya sa atin at nagbibigay kapangyarihan upang ibigin ang mga tao sa paligid natin ng tunay hanggang sila'y madala kay Kristo? Sagot, magnilay-nilay araw at gabi sa walang katulad, nagbibigay pag-asang mga pangako ng Diyos. Gaya ng ipinapakita ng Roma 15:4, ito ang paraan ni Pablo upang mapanatiling puno ng pag-asa, kagalakan at pag-ibig ang kanyang puso. Ang lahat ng nasulat noong una ay nasulat upang tayo'y turuan, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang ganap na katiyakan ng pag-asa ay nanggagaling sa pagbubulay-bulay sa mga pangako ng salita ng Diyos. At hindi ito salungat sa sinabi sa 9 na talata pagkatapos nito na ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng pag-asa, Roma 15:13. Dahil ang banal na Espiritu ang Diyos na may akda ng kasulatan, ang kanyang salita ang kasangkapan ng kanyang gawa. Hindi magkasalungat na ang paraan ng Espiritu sa pagbibigay ng pag-asa ay ang pagpuno sa atin ng kanyang sariling salita ng pangako. Ang pag-asa ay hindi isang malabong emosyon na basta na lang sumusulpot. Hindi ito tulad ng pananakit ng tiyan na bigla na lang dumarating. Ang pag-asa ay katiyakan, pagtitiwala na ang napakalaking hinaharap na ipinangako sa atin ng salita ng Espiritu ay tunay na magaganap. Kaya, ang paraan upang mapuspos ng Espiritu ay mapuspos ng kanyang salita. Ang paraan upang magkaroon ng kapangyarihan ng Espiritu ay maniwala sa mga pangako ng kanyang salita. Sapagkat ang mga pangakong iyon ang pumupuno sa atin ng pag-asa, ang pag-asa ay pumupuno sa atin ng kagalakan, at ang kagalakan ay umaapaw sa kapangyarihan at kalayaang ibigin ang ating kapwa. At iyon ang kapuspusan ng banal na Espiritu.